Once upon a time, in the south of the Orient Pearl, was an enchanting, magical land where the trees reached up to the sky and the blue seas went as far as the eye can see. But the magical land fell into war. The land ravaged, and the people despaired. Surrounded by water, yet not a drop to drink. Full of children, yet nary a chance to harness such youthful energy. The sun shone ever so brightly, yet the future looked dim. And then a mission started to help salvage the magical land. Forces united to bring back the energy that the land once had, and to help fulfill the promise that the enchanting land had always held. But first, they needed to raise an army of community workers from amongst the people. Once trained and taught, the Army of Light became the very beacon that the land so needed to see. Mo ni ang powerhouse. Mo ni siya ang main na nagdala og kuryente dito sa community. Mo ni siya ang mga linya nga naghatod og kuryente dito sa community dito. Anong 2004 nung wala pang anong nag-start pa lang yung MHP, yung binigay ng Amore na MHP. Meron kaming 88 na households. May patakaran na dapat buwan-buwan magbayad talaga ng tarif. Kaya para din yun sa maintenance. Magbalik man din yun. Kasi may ginasweldohan man kami. Operator, 1.5 yun. Electrician, 500 yun per month. Meron din yung treasurer at saka yung bookkeeper at yung iba pa na nag-operate dito sa sa MHP. Lahat ng household basta mayroong battery dito sa sakop ng Barangay Bantol, lampas ng 400 ang nagpapacharge ng battery. Then mayroon ho kaming taga-maintain, Paredes family. Sila ho ang nagbabahala dito sa charging station, sa paglinis at pag-maintain at pag-accept sa mga customer na magpapacharge ng kanilang battery. Itong klaseng battery, 12 volt, babayaran ng 25 pesos. Depende ang size sa battery na mabayaran ng customer na nagpa-charge dito. Dami naman yung magkamitan dito. Kasi mayroong TV, mayroong fluorescent, kasi mayroong karaoke. Daming magkamitan. Kasi yung gas, pang ilaw lang. Okay, kumusta? Okay lang. Punta tayo dun sa bahay. Sa Ilawan. Dun sa, So, ako pala si Edwin Pial. Isa sa nakatanggap ng sa 50 solar home systems na binigay ng Amore kasama ang DOA. Sa ngayon,
marami ang naitulong sa amin ng sistema dahil sa gabi may 4 na ilaw na magagamit namin bawat gabi. And then may maka-charge pa kami ng cellphone. At saka may radio pa na naka-built-in, no, na mapapakinggan namin bawat oras, no. Na-install ho yung 50 units nung May. Na-strengthen yung aming breakdown, no. Then naghanap kami ng 50 taong makatanggap ng unit. May participation pay na 2,000 ang bawat households na nakatanggap. Then may collection kami sa bawat households din na 350 for the maintenance, no. May kasali na diyan ang battery replacement. Kasama din diyan ang maintenance, yung technician. Bali 25 pesos diyan ay para sa technician. And the rest ay pundo ng breakdown. Last school year na 25 pesos yung hiningi namin every child. Okay, para yun sa maintenance ng ETV media, tsaka yung solar. Actually, nagamit na rin yun namin kasi may binilhan kami ng mga bulbs at tsaka yung tubig para ma-refill yung battery. Masaya nga rin kami mga teachers kasi yung mga barangay police, yung purok leader namin, sila na rin yung nagkaroon ng initiative, no, mag-meet sila, tapos magkakaroon sila ng meeting, tapos nag-schedule sila kung sino ang magbabantay tonight, sino magbabantay na naman bukas, and until Saturday at saka Sunday may nagbabantay pa rin. And yung mga yung mga ibang tao rin, yung mga kalapit lang na bahay dito, no, minsan pag dumadaan sila, tinitingnan nila yung school, tinitingnan nila, inoobserbahan nila kung may mga may mga nangyari ba na hindi ka nais-nais, no. At saka nagiging active naman din yung mga parents, especially pag PTA meetings, mas dumadami din yung attendance nila. PTCA is to help maintain, especially for the maintenance in the pipes. Kung may mga sira, sila ang nagatulong na magpaayos. Naitulong din ng PTA na ma-educate din ang kanilang mga anak sa bahay na tungkol sa paano paggamit ng yung gripo. We have to help together, the teachers, the parents, and the community with the barangay officials in order na ma-maintain yung patubig dito kasi pag masira, syempre, lahat naman na nahihirapan. Yung collection ng tubig namin, ang bawat household ay magbabayad ng buwan-buwan ng 20 pesos. 20 pesos ang bayad nila. Kayo, Oy, palit ko sukar, o ginitip. tingnan mo yung may mga tindahan. Mahirap kasi pag walang ilaw kasi may limitasyon. Alas 6 ka pa, sirado na nung wala pang ilaw. Yung mga nagtitinda dito, si kunti lang yung may binta mo. Samantala kung merong ilaw, kahit gabi, pwede ka makapagbinta kahit gabi. At saka yung iba naman namin dito, nagagawa ng upuan. O, tingnan mo, kahit gabi, nagagawa sila ng upuan, nag-overtime siya. Lalo pat may sila na order. Halimbawa, 100 pieces na bangko. Kung walang ilaw, hindi nila yun magawa. Hindi nila madaling matapos. Na ngayon, madali nilang matapos kasi may ilaw na. Kahit gabi nagagawa, nag-overtime sila. Di pagkabukas, pwede na nila deliver yung upuan nila. At saka yung iba, nag-videoke. Siyempre, yung mga bata din, parang nakaano tayo ng talent ba? Nagkaroon na ng ilaw. Parang naano na namin na may mga talent marunong umawit kasi sa videoke. Malaman mo na magaganda yung mga boses pala nila, yun. No, wala pa kami kuryente. Mahigit sandaan yung namin, babayaran namin na
yung gas, tapos yung kanupi ng ilaw, kukunti lang yung maput up niya. Hindi katulad ng ilaw na buong bahay, kahit dalawa lang ilaw, buong bahay makikita mo. Sa noon na wala pang kuryente, yung lugar na yun bang paramihan ng bata ba? Wala ka ng bata, walang ilaw. Kung alas 6, alas 7 na, wala na, mingaw na yung lugar namin. Tulog na. Yun, nagkuha na yung mga pwesto. Di katulad ngayon na alas 12 pa, makikita mo, may naglalakad-lakad. May tao pa naglalakad dyan. In terms naman sa mga noon, dito, uso yung nakawin yung hayop namin dito. Na wala pa kami ilaw. Yung sa ngayon nga may ilaw na kami, may yung mga poster namin, mga street light. Medyo wala na nagawa dito na magnanakaw na mga hayop. Dalawang consumer lang yung namin, nawala sa amin, naglipat ba? Nagkataon na yung time na graduation day dyan sa yung aming parlan dito, graduation day, nag-brown out. Lahat ng dito sa Maguindanao kasi may nasira yun. Isa naman pala sila tumatakbo dito rin sa MHP namin. Di natuloy yung graduation day. Samantala yung ibang lugar dito sa Columbio na naantala yung graduation day nila, na-set nila ng ibang day. Kung tag-araw dito sa aming lugar, summer season, yung sukil ko na kuryente, may hindi estate yung kuryente niya. Parang schedule sila. Sa isang linggo siguro mga 3-4 lang na gabi na mag-ilaw. Kaya nga nung taga-baba na may mga negosyo ng mga isda, umakyat sila dito sa amin, dito sila bumibili ng ice. May mga rep naman dito. Ang bayranan dire sa amua kada galing kung membro ka piso pero pag dili membro 1.50 kay mo man ang patakaran namo. Tapos ang among panan kaning among project, kaning mga equipment nga kaning corn mill gikan ni sa tabang sa Amore. Nya ang amua lang diring counterpart ang paghimo aning building. Counterpart namo nya katupong electric motor na palit na mo to siya, pinagi lang sa mo ang income sa asosasyon. Good ka na namin kuryente diri, ma'am. Karoon na akong magnegosyo. Nagkuan nag-video kit, 30 ka, tagpamiso ang bayad sa kada kanta. O sa mo pong cellphone charging, tag 5 po ang bayad sa kada charging. Then, nagpa-film viewing po mi, tag 30 ang kada film. Moto nga, sulod sa katuig, nakatigo mi og kwarta. Moto nga, nakahunahon na mi nga maghimog tindahan. O kani nga tindahan, muna among nahimo nga tindahan. Dayon, nagsugod lang mi ani ma'am og 3,500. Then, sulian lang to namo kung mo epekto ba ang among negosyo. So kaya nakita man namo nga ning saka-saka magid among negosyo. Mo nga hantod karon nya dako na ning among tindahan. Ning kapital na ni og almost 56,000 na ang nasa among tindahan karon. Ani karon sa sulod dala na ni tanan mga stock dayon naapod ang among kuan. Ano nga nagpahulam pod mi og kwarta gamay kay dako-dako naman among tinda. Ano nga nakita gid ako ng usag-usag og gamay ang among tindahan. Ano karon man akong tindira si Mrs. Dagurayan. Salamat po ko niya kay maay po niyang pagka-manage sa among tindahan og ning uswa gyud. Eric A. Amistad, elementary school principal 1 of Kibalang Elementary School. We were able to get this grant from the Amore program, the e-media and the solar panels that we received 2 years ago. Ang laki ng impact nitong mga materials na to. Nung unang dumating to dito noong 2010, attendance ng mga bata ay nag-improve significantly. So because
of the material na nakita nilang bago. And these children are not used to watching televisions in their homes. That's why they were really excited to have this in their lessons at that. No, that's why they were really very excited. Ito yung isa sa mga dahilan na napakalaking tulong kasi nito sa pag-aaral ng mga bata. Imagine, the teacher no longer has to make any materials, just show yung palabas, mga bata nanonood, nakatunganga, nakanganga, dahil sa excitement nga, doon sa ina-anticipate nila yung palabas. So they were very happy. This has something to do with the increase namin sa NAD for the past 3 years na nagkaroon kami ng steady increase. Slowly but surely, we are increasing in our NAD. Nitong nagdaang taon, may napakalaking increase from 43 yung NAD MPS namin. The previous year, 2010-11, nung 2011-2012, nagkaroon kami ng 50 MPS sa NAD. That's why, ito yung drive namin na napaka-importante, napakahalaga nitong material sa amin because sa epekto na nangyari sa mga bata. And even during viewing sessions, while the pupils are busy watching the e-media episodes that the teachers are letting them watch, ako naman, busy naman ako sa pagtataboy noong mga batang sinasabi lang, nag-recess kami sir, kaya nanonood muna kami. But after some time, I really have to shake them off and let them go back to their classrooms para makabalik sa kanilang mga klase. Kasi dumikit na sila doon sa bintana ng paaralan, ng office, ng viewing room namin at pinanood yung palabas na hindi naman sa kanila dapat pinapalabas. Sinali po ako ni ma'am sa contest dahil hindi ko alam, pero hindi ko alam kung paano niya ako nasali. Tapos kung nanonood kami muna ng TV, kami lang dalawa. Tapos nag-take note kami. Tapos kapag wala ng TV, tapos tinatanong naman niya ako kung ano ba yung natutunan mo. Ito na yung addition. First place po ako sa district, tapos first place din po ako sa division. Nakalaban ko po ang mahigit 100 estudyante, tapos ako rin po nanalo. Mahirap din yung tanong, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos nag-isip-isip na lang ako. Tapos naalala ko yung pinanood namin. Tapos nasagot ko yung tanong. Malapit lang pagliligo, nakaliligo na kami araw-araw, ganyan. So ngayon sa present ng project na to, nabawasan yung problema ng tao dahil dito na sila sa malapit. In case napupunta ka doon by 30 minutes, ngayon 5 minutes, pwede kahit yung mga bata lang, doon ka lang sa gripo, pwede nang kukuha kahit yung mga magulang din na nakapagtatrabaho na. Ngayon, mas mabuti ngayon may tubig na. Kasi imbes na yung oras na nagbabantay, ngayon ang oras ko na binibigay ko na sa mga anak ko, sa mga ibang trabaho, at saka yung mga gastos ko, hindi ko na naiipon ko na. Nabiya, wairoon day sab na. Minsan biya kuan labay. Iban nabiya, bukod nabiya to ba pasalin niya to dili ka tuod pag mga wairoon project ati ko naubos. Amoy sakit katantan na makuan baha marit tuha tubig. Manjari bihaon bun nalaon hinglaw na bukod nabiya diin na. Na biya sin sakit sin bata yat turo mikyan da wairoon pa. Way pa isab na. Plano na pud nila nga kung maabot ang tubig makahimo gid sila og farm nga gamay. So didto nahimo abot ang tubig dire. Pag abot sa tubig dire, ang isa ka tawo nagpundasyon para sa ilang farm. So mao ni ang nakita na ron nga naka-harvest gid sila. Gumikan ani tubiga. Hantod na napoy kalingaw nila nga pispan nga gamay isda. So mao ni ang ilang nahimo mo ni ang nakabot na mo nga
damgo alang sa patubig diri sa Mawato. Pero og nag-abot na ni, nalipay gyud mi nga kada adlaw makaligo ako mga estudyante ug ako pod. Pero kadto lang katong kapoy siguro sa mga bata mo tong kalinturahon kay kada adlaw tungas. Nausay maka baba sila eskwelahan mga alas 9, usay di na makapasok na sila. And so light spread to the highest mountains, the farthest islands, and the deepest valleys. But many remained shrouded in darkness. The Army of Light's resolve, sometimes weakened by the details of the everyday, would waver in the face of the enemy. Widespread darkness and poverty. And so the Alliance had to devise a new strategy, one that considered the Army of Light's ability while simultaneously consolidating it. With a new strategy, the Alliance kept getting much-needed supplies to the Army of Light, distributing light to those still enveloped in darkness. The Army of Light got remuneration for their services, which they then pulled to purchase new supplies. Isa po ako sa technician dito sa Barangay Bantol, Ricda, sa Marilog District. Naging technician po ako mula noong February 2012. Obligation ko na po dito sa barangay na mag-ikot-ikot. Isa po ako sa canvasser sa mga ganitong mga units. Tinatanong ko sila po na gusto po ba nila ng mga pailaw. Mula sa Amore, nakignegosyo po kami sa card. Pagpasok ng card, hanggang ngayon, nakapagbinta na po kami ng 66 units. Sa ngayon, okay naman po yung pagkinegosyate naman sa card. Malaki din na itutulong sa mga ganitong unit sa amin, lalo na po itong salo. Ito po, maraming nagkukuha nito. Ito po mas mabinta sa amin ngayon kasi maraming purpose. Tulad na sa yung mga magsasaka po nga ang hanap buhay nila yung panguling. Ito po yung ginagamit nila sa gabi. Kasi buong magdamag yung binabantayan yung uling. Pag hindi yung binabantayan, maano man yun siya. Yung abo, yun. Sa po, yung malalayo pong mga uwian nila, ito po ginagamit nila pang sa madilim. Meron ding yung mga magsasaka nga, kahit gabi na, pa sila nagtatanim. Yun, ginagamit din nila ito. Sa sapa, yung sa ilog, na nanguhuli ng mga palaka. Ito yung magamit din sa kanila ito. Mayroon din akong ganito kasi gamit ko ito sa mga estudyante ko sa pag-study sa gabi. Kasi dati mahirap dito. Naghatag og fund ang Amore para sa intensification fund. So, mo to siya ang kapital sa card. So, first order na mo is 14 units, then 62 units, nasundan og 62 units. Ang kadaghanan nga gi-order sa mga tao dinhi ang high ug ang medium, kay ang high manggod ug ang medium dili kaayo mahal. So kaya ra nilang bayaran. So napoy nag-order og mga solar home system 40 watt peak o 25 watt peak. Kay gusto pod nila na makagamit sila og portable nga TV o radio, FM. So mo nay gusto sa mga tao. Tas nag-extend pod ang pagbaligya sa ubang barangay. Nami sa barangay Marilug, sa barangay Salaysay, barangay Dalag, barangay Turil. Pwede mahan nyo ba ng mga isa ka tuig? Nga, kaning isa ka tuig.
12 months. 1 year now, fresh. Kuha lang na mo ang binulan. Advance ba? Advance ba? Ipa-down ang binulan. Kung 1 year, Kung 1 year din. times the 1 year. 1 year. Ang Kanang 1 and a half din na pwede. 1 year lang. Oh, 1 year. 1 year. So 12 months. Kaning 8 months, kaning 8 week na what? So, sa pagkakaroon, ang amo ang brekda, nagdako na gyud ang amo ang negosyo sa solar. Pagkakaroon na pagani mi 5 ka napay mga orders nga pending namo sa card. Naay 5 ka 40 watt peak na order ni sa barangay Barangay Marilog ug naapod sa Barangay Turil. Sa collection, okay ang collection sa amo ang business. Kaya sa mga miyembro nga nagkuha og solar nga makabayad sila. Kay kursunada jud sila nga naagid sila suga. Parte sa pagbabayad per units naga-kolekta mi og down payments na 20%. Ang remaining balance 1 year to pay. may kwarta nga ubay-ubay. Mas malaming maayo. Ang advance ka. Ang brekda nagplano nga mas mudaghan ang makaabil sa pasuga. Ang brekda nagplano sa pagtukod og hardware kay daghan naman kaayo ang solar lantern ug solar home system, so kinahanglan man gyud naa gyud siya mga maintenance, mga bulb, mga spare parts sa solar. Ako day si Christine Rose Abalayan, 27 years old, mululupyo diri sa Barangay Sibulan. Ako ang Sitawa Chairwoman, Sibulan Tagabawa Women's Association. Na ako'y 184 ka member. And then, kaning proyekto nga pasolar nga gihatag sa mga sa ubanan sa Amori o Aboitiz. Dako jud kay ko pasalamat ani. Naami 526 ka household ang population diri sa barangay. So, hapit na po may makatunga. Kay 184 naman among miyembro. Pagka human ani ma-distribute na sa city side, nagbalak mi nga mag-expand pa para makatabang pa pud mi sa mga tao. Ang among pamaagi para ma-expand among project kay na human naman ang pag-donate sa Amori ug Aboitiz sa solar, so kami na mismo ang mo adto sa supplier, mo palit sa supplier, mo palit og solar para ihatag pa namo dito sa uban nga wala pa jud maabot sa proyekto nga solar na suga. Ang katong gipatong dito gyapon to siya para pud mopalit na pud another unit para na pud ihatag na pud sa dito na pud sa layo nga dapit nga lisod maabtan jud og kuryente. Ang amo yung vision ani ang makatabang jud mi mahatagan og kanang bisang dili man jud kay ngayon nga at least na makapasuga mi sa sulod sa panimalay. Ang among policy sa kaning among solar project, monthly na bayaran, and tapos pag nami ginahatag nga unsa ni 3 months nga dili ka makabayad, kuhaon na mo ang battery, mag-promissory ka, and then pag anang adlaw na imong gikuan nga date, mabayaran na mo na, iuli po na mo na, may kasinatian. Nga wala pa may na embargo sugot sa pagpadagan sa solar ron kay ang mga tao naggabayad man jud sila binulan tungod sa kuan nila kalipay nga nanay sila suga 100% nga mabayaran jud na nila nilang obligasyon sa brekda. Gawa sa solar expansion, solar project daghan dako kag plano labi na karon nga narehistro nami sa DOLE. Isip nga chairwoman, dako pamigpan na gusto mig makakuan og mga livelihood, and then like sa kanang kami na mag-handle kanang naibutika sa barangay, dili lang pud mi nakakuan sa focus ron sa solar kay the more on solar mi karon pero napoy gihinahinay pong project nga gisugdan mo nang kanang paghimo og sabon, dishwashing liquid o fabric conditioner. Dako kay tabang ang solar project labi na gyud sa mga babae kay
ang babae mo dyan yung gitawag og ilaw ng tahanan. So magbuhat pa nila ang ilang pagkainahan, mga obligasyon sa sulod sa panimalay, labi especially kahit gabiin na o kay na may suga, so dili na sa gawas magtakang-takang pa diyang lutuonan nila. Started our operations way back in 2006 and 2007, I guess, with Shell Solar Filipinas when they are still operating here in the Philippines. Some of the learnings also from the Shell Solar partnership was we also realized that we are only catering the moderate poor, because that time I think what we are selling at least $700 to $1,000 per unit. So that one can only be afforded by a moderate poor or an entrepreneurial poor. So we realized that we are missing some part of the bottom of the pyramid, like the poorer section, because we can only provide the more expensive solar. So we tried to look for alternatives, and we came up with the lanterns. In doing this kind of operations or business or social entrepreneurship, if I may say, we also look at the rate of unelectrification, and it just happened that most of the clients are in Mindanao. We found out that there was this BRECDAS, which was given a huge amount of capacity buildings in terms of social preparation and in terms of technicals. We realized that I think there's a fit. When I say a fit, there's already an after-sale services provision and capacity building, social preparation. The only thing that missing is financing or the financial services. Card, what we did was to provide them with credit line. The first credit line started only at 50,000, but as they pay, as they show their good track of record, we increase it. What we found out is BRECDAS are located exactly where the market is. They are located off-grid, and they can serve a lot of BOP or bottom of the pyramid who doesn't have access to grid. We want to provide credit or supplier credit services for as many as we can. We're hoping that in the next few months to come, we will be able to partner with at least 20 BRECDAS coming from Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga. The Alliance has made sure that new skilled recruits keep joining the Army of Light to maintain and protect, to expand and sustain the light. Project na to, the PV technology has undergone a very long process of collaboration. No? In 2006, if I remember, Amore came to my office and brought about the idea of coming up with a standards in PV, standard training in PV technologies. That time, that began the discussion on how to go about with the standards. So until we brought it up to Manila, and then we called for the industry players to sit down and talk about the process, the standards, and then in December of 2008, so the first training regulation for the 3 photovoltaic technology were promulgated. So that was the time that we had already a standard as agreed upon by the industry. Last year, it was around December, we had the first trainers training for photovoltaic technology on the 3 standards, and thus began the trainers training. So the training went for 3 weeks, 21 days, and they tackled everything from installation to design
And then after that, they went on to develop learning materials, what we call the curriculum, the competency-based learning materials. The participants for the trainers training came from other TESDA regions, regions 9, 12, and 11, who came here and trained with us, together with our trainers, of course. So after that, they graduated, and then several of them got competence certification for competency for, I think, national certificates for the 3 standards. And then after that, so that is where we were able to start to mainstream the PV into the TESDA system. No? We will be offering this as part of the menu, and all interested persons can come and signify their interest, and they can be trained for free. So lahat naman ng training ng TESDA are free. The Alliance will leave the magical land, and in its place will be the Army of Light, whose mission remains to spread light to the rest of the land.